Marshall Peak, Kabanata 4189. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Makalipas ang kalahating araw, bumangon si Wei Wuzhuang at nagpaalam. Pinaalis siya ni Yang Kai nang nakangiti. Pagkaalis ng taong ito, sumimangot si Yang Kai. Si Wei Wuzhuang ay may makapal na kilay at malalaking mata. Siya ay nagkaroon ng isang pambihirang tindig. Pagkatapos ng lahat, siya ang batang pavilion master ng isang pangalawang klase na puwersa. Siya ay nakatanggap ng mahusay na pagsasanay mula pa noong siya ay bata pa, kaya hindi kakaiba para sa kanya na magkaroon ng ganoong hitsura. Dumating siya sa pagkakataong ito para pasalamatan si Yang Kai sa pagliligtas sa buhay ni Shang Guanyu. Si Shang Guanyu ang nobya niya. 2 taon na siyang kinidnap ni Moning. Ang Skybearing Pavilion at ang Flying Flower Boat ay matagal nang naghahabol para lang iligtas si Shang Guanyu. Sa kasamaang palad, si Patriarch Mo Yu ay kasing tuso ng isang Zoro at may pambihirang lakas. Paulit-ulit siyang nakatakas. Kung ayaw niyang salakayin ang Demon Territory at tuluyang naakit ni Yang Kai sa bitag, baka nakatakas na talaga siya. Ang pagliligtas sa Shang Guanyu ay isang maliit na bagay lamang, ngunit ito ay isang malaking pabor sa parehong Skybearing Pavilion at sa Flying Flower Boat. Ngayong ligtas nang nakabalik si Shang Guanyu, natural na kailangang pumunta si Wei Wuzhuang at magpasalamat sa kanya. Ang kanyang mga salita ay taos-puso, at ang kanyang ekspresyon ay taos-puso. Bawat salitang pasasalamat ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Gayunpaman, may kakaibang pakiramdam si Yang Kai, lalo na nang tumingin sa kanya si Wei Wuzhuang. Paminsan-minsan, bakas sa kanyang mga mata ang kawalan ng magawa at pagkamuhi. Kahit na itinago niya ito ng husto, naranasan ni Yang Kai ang lahat ng uri ng paghihirap at nakita niya ang lahat ng uri ng tao sa mundo. Hindi siya isang bulaklak na lumaki sa isang greenhouse na katulad niya. Ano ang walang magawa nitong lalaking ito? Bakit siya nagalit sa kanya? Kung tutusin, ito ang unang beses na nagkita sila. Hindi pa banggitin na nailigtas niya ang buhay ni Shang Guanyu, kahit na hindi siya kamag-anak, hindi siya magiging ganito. Naguguluhan si Yang Kai. Bagamat hindi niya lubos na naiintindihan, hindi mapakali si Yang Kai. Mabuti kung hindi siya guluhin ni Wei Wuzhuang, ngunit kung mangangahas siyang maging mapangahas, hindi tatutol si Yang Kai na turuan siya ng leksyon. Lumipas ang isa pang araw, at biglang napansin ni Yang Kai ang ilang paggalaw sa labas. Inilabas ang kanyang divine sense, nalaman niyang ang palasyo ng Skybearing Pavilion ay mabilis na umaalis sa ibang direksyon, sa lalong madaling panahon ay nawala ng walang bakas. Tila ang Skybearing Pavilion ay maghihiwalay na ng landas sa Flying Flower Boat. Hindi ito nakakagulat, ang dalawang puwersa ay wala sa parehong malaking teritoryo, kaya ang daan pabalik ay natural na magkaiba. Umiling si Yang Kai, naisip ni Yang Kai at patuloy na naiintindihan ang kapangyarihan ng 5 elemento sa kanyang katawan. Sa isa sa mga talulot ng Lotus Artifact, ang mukha ni Shang Guanyu ay namumula habang nakatitig sa palasyo na mabilis na naglalaho sa kanyang larangan ng paningin, ang kanyang magagandang mata ay nawawala ang kanilang karaniwang ningning at napuno ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Tumayo si Shang Guanlong Shang Guanyu, Shang Guan, marahang tinapik ang balikat ng kanyang anak at sinabing, "Yuir, naiintindihan mo na ba?" Pumikit si Shang Guanyu at tahimik na tumulo ang mga luha. Inaalala ang kawalang interes at pagtanggi ni Wei Wuzhuang sa kanya nitong nakaraang 2 araw, paanong hindi niya malalaman na totoo ang lahat ng sinabi ng kanyang ina noon. Mula nang siya ay kinidnap ni Moning 2 taon na ang nakararaan, wala nang balikan. Kahit na siya ay inosente, kahit na malinis ang kanyang budi, sino ang maniniwala sa kanya? Sa mga mata ng buong Skybearing Pavilion, malamang na siya ay naging isang lantang bulaklak at hindi karapat-dapat na maging asawa ng kanilang Young Pavilion Master. Ito ay napatunayan ng saloobin ni Wei Wuzhuang sa kanya nitong mga nakaraang araw. Sa kanyang likuran, si Tong Yuquan ay napabuntong hininga din ng malalim ngunit puno ng kawalan ng magawa. Sabi ni Shang Guanlong, "Yuir, si Wei Wuzhuang ay hindi nararapat na pagtiwalaan. Huwag kang malungkot para sa kanya. Malayo pa ang lalakbayin. Kailangan mong isipin ang sarili mo." Mapurol ang mga mata ni Shang Guanyu, na parang hindi niya narinig. Naawa si Tong Yuquan sa kanya. Mabilis siyang pumunta sa harapan at inaliw siya sa mahinang boses. Gayunpaman, tahimik lang na umiyak si Shang Guanyu. Ang Lotus Secret Treasure ay patuloy na lumipad sa kawalan, tumatawid sa sunod-sunod na malaking teritoryo. Bumisita si Shang Guanyu makalipas ang kalahating buwan, sinabing gusto niyang pasalamatan ng personal si Yang Kai sa pagliligtas sa kanyang buhay. Inimbitahan siya ni Yang Kai, ngunit nalaman niyang may dalang alak at pinggan. Hindi niya napigil ang tumawa. Gayunpaman, nang tumangala siya, nakita niya na si Shang Guanyu ay haggard at ang kanyang mga mata ay mapurol. Hindi niya naiwasang magtanong, "Junior Sister Yu, may nangyari ba nitong mga araw na ito?" Bagamat tinatakan niya ang sarili sa loob ng 2 taon at si Yuan Qi ay nasugatan ng husto,
unti-unti siyang gumaling pagkatapos alisin ang selyo. Gayunpaman, nalaman ni Yang Kai na pamayat siya ng husto at mukhang sobrang haggard. Sa katunayan, nakaranas siya ng matinding suntok. Hindi naintindihan ni Yang Kai noong una. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip-isip ng ilang sandali, naalala niya ang eksena kung saan nagmamadaling umalis ang mga tao mula sa Skybearing Pavilion. Hulaan niya ang nangyari. Nagkaroon siya ng problema sa kanyang relasyon. Gumalaw ang mga mata ni Shang Guanyu at pinilit niyang ngumiti. Wala lang. Nasugatan ko lang ang Yuan Chi, hindi nagtagal matapos akong makatakas. Dapat kanina pa ako pumunta para magpasalamat, pero nabigo ang katawan ko at naantala ito sandali. Brother Yang, pakiusap, huwag mo akong sisihin. Ngumiti si Yang Kai. Maliit na bagay lang. Junior Sister Yu, masyado kang magalang. Malumanay na sinabi ni Shang Guanyu. Para kay brother, maaaring maliit na bagay ito, ngunit para sa akin, ito ay biyaya na nagliligtas buhay. Si Yuir ay walang anuman, kaya hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Tinuruan ako ni inay na magluto ng ilang bagay, pagkain. Hindi ko alam kung nababagay sa gana ni brother. Sinabi ni Yang Kai, ang bango ay napakaganda at ang estilo ay katanji tangi. Masasabi ko sa isang sulyap na ito ay ginawa ng may pag-iingat. Ito ay dapat na angkop sa iyong gana. Nag-aatubili na ginalaw ni Shang Guanyu ang mga sulok ng kanyang bibig, na nagpakita ng isang ngiti. Inilapag niya ang pinggan, kumuha ng isang palayok ng alak, at naupo. Sa gilid ng kwarto, nakaupo ang dalawa sa tapat ng mesa, tumitikim ng alak at kumakain ng pagkain. Sa harap ng isang kagandahan, ito ay isang nakaka-relax at masayang bagay. Gayunpaman, hindi pa gumagaling si Shang Guanyu mula sa kanyang pinsala. Gustuhin man niyang magpasalamat sa kanya ay hindi niya magawang mapawi ang ngiti. Nakaramdam din ng awkward si Yang Kai. Buti na lang at pagkatapos ng ilang baso ng alak, dahan-dahan silang bumukas. Casual na nag-uusap ang dalawa, at mas naging maayos ang kapaligiran. Gayunpaman, habang nag-uusap sila, biglang may naisip si Shang Guanyu at napaluha. Sumakit ang ulo ni Yang Kai at nakakapagsabi lang ng ilang salita ng kaliwan. Ang kanyang pag-iyak ay hindi tumitigil, at si Shang Guanyu ay uminom din ng sunod-sunod na tasa, nilunod ang kanyang kalungkutan sa alkohol. Hindi umimik si Yang Kai at uminom lang siya kasama niya, umaasang malasing siya sa lalong madaling panahon para maibalik siya ni Luzo. Pagkatapos uminom ng kalahating kaldero ng alak, biglang nagbago ang mukha ni Yang Kai. Naramdaman niya ang hindi mapigil na kaguluhan sa kanyang katawan. Ang kanyang dugo ay tumaas ng husto, at ang hininga na kanyang ibinuga mula sa kanyang mga butas ng ilong ay naging sobrang init. May mali sa alak, nagulat si Yang Kai. Hindi siya bagong dating sa Jiangho. Natural, hindi siya mababantayan laban sa alak at pagkain na ipinadala ng mga tagalabas. Gayunpaman, malinaw niyang sinuri ng mabuti ang alak at pagkain na ito noon, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Uminom pa siya ng ilang tasa kanina, pero walang reaksyon. Bakit biglang sumibol? Ang hindi maipaliwanag na kapangyarihan ay umiikot sa kanyang katawan, na nakakaapekto sa kanyang isip, at lumalawak ang kanyang pangunawa ng walang hanggan. Lalong hindi mapaglabanan ang amoy ng dalaga sa butas ng ilong niya. Hindi niya maiwasang magkaroon ng ideya na itulak sa lupa ang umiiyak na dilag sa kanyang harapan at walang habas na sirain ito. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin, hinawakan ang braso ni Shang Guanyu, at sumigaw sa mahinang boses. Shang Guanyu. Akala niya ay naglagay si Shang Guanyu ng ilang uri ng gamot sa alak, ngunit nang tumangala siya, nakita niyang namumula ang mukha ni Shang Guanyu, at puno ng luha ang kanyang mga mata. Gayunpaman, siya ay humahadjijek, at ang kanyang pulso ay mainit. Niloko din siya. Bago napagtanto ni Yang Kai ang nangyari, sinunggaban siya ni Shang Guanyu, humihingal, at direktang itinulak siya sa lupa. Umupo ito sa kanya at tiningnan siya ng malabo na mga mata. Medyo natigilan si Yang Kai. Nadudurog na ang kanyang kaloob-looban, at ngayong sinasakyan na siya ng ganoong babae, dinadama ang init ng balat nito at pinakikinggan ang mabilis nitong paghinga, halos mawalan na siya ng kontrol sa kanyang isip sa isang iglap. Pero bago pa man siya makagawa ng kung ano-ano ay biglang sinipa ng kung sino ang pinto. Si Go Ziyan at Luzo, na nagbabantay sa labas, ay agresibong pumasok. Master, sigaw ni Go Ziyan sa mahinang boses. Anong nangyari? Nagtatakang tanong ni Luzo. Kanina pa sila nagbabantay sa labas ng kwarto. Nang marinig nila ang paggalaw sa loob, natural silang sumugod para tingnan ang sitwasyon. Ang nakita nila ay nakasakay si Shang Guanyu kay Yang Kai na namumula ang mukha, at ang kanyang mga kamay ay pinupunit ang damit ni Yang Kai. Ang dibdib ni Yang Kai ay nawasak. Ito. Medyo natigilan silang dalawa. Ngunit hindi nagtagal, nagpakita ng pag-unawa si Go Ziyan. Luzo ay dumura at inikot ang kanyang ulo na may pulang mukha.
Deng 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 deng. Nagkaroon ng rush ng mga yabag sa koridor, at dalawang malalakas na aura ang mabilis na lumapit. O hindi, nagbago ang mukha ni Guo Ziyan, at tumingin siya kay Luzo. Tinapik ng dalawa ang kanilang mga paa at mabilis na umatras, isinara ang pinto ng malakas. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagkaroon ng marahas na pagbabago-bago ng enerhiya sa koridor, at ang mighty force of the world ay bumangon at bumagsak ng sunod-sunod. Sa sobrang lakas ay muling bumukas ang pinto. Sumugod si Tong Yuquan na may pulang mata. Sa isang sulyap, nakita niya si Yang Kai na nakahandusay sa lupa na may gusot na damit, at si Shang Guanyu na tumatawa ng mapanloko. Nagkatinginan sila. Isang bakas ng kahihiyan ang sumilay sa mga mata ni Yang Kai, at pilit niyang pinigilan ang pagnanasa sa kanyang katawan. Umungol si Tong Yuquan. Shang Guanlong, tingnan mo ang ginawa mo. Nang marinig niya na ang kanyang anak na babae ay pumasok sa Yang Kai na may dalang alak at pagkain, naramdaman niyang may mali. Agad niyang gustong pigilan ang mga ito, ngunit pinigilan siya ni Shang Guanlong. Ang kanyang lakas ay hindi kasing ganda ng kay Shang Guanlong, kaya paano niya ito maaalis? Nang makasalubong siya nito, may narinig silang paggalaw. Agad na sumugod ang mag-asawa para tingnan ito. Sa isang sulyap, nakita nitong Yuquan ang ganoong eksena, at malapit nang lumuwa ang kanyang mga mata. Nilinggan siya ni Yang Kai at nakita niya sina Luzo at Shang Guanlong na magkaharap, habang si Guo Ziyan ay bumagsak sa gilid na may maputlang mukha. 1,000 pag-iisip ang sumagi sa kanyang isipan, at bigla niyang naintindihan. Ang gamot sa alak ay hindi dapat ginawa ni Shang Guanyu. Wala siyang anumang dahilan para magdroga sa sarili. Kaakibat ng dagandong nitong Yuquan, kitang-kita ang taong nagdroga sa kanya. Shang Guanlong. Pero bakit gusto niyang saktan ang sarili niyang anak? Anong kabutihan ang naidulot nito sa kanya? Hindi maintindihan ni Yang Kai, ngunit anuman ang mangyari, tiyak na may motibo si Shang Guanlong. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kutsilyo at nilaslas ang likod ng leeg ni Shang Guanyu. Nahulog si Shang Guanyu nang walang tunog. Niyakap siya ni Yang Kai at gamulong sa lupa. Mabilis siyang bumangon at sumandal sa sulok ng dingding. Tiningnan niya si Tong Yuquan ng mahinahon at sinabing, "Guardian Tong, ito ay isang hindi pagkakaunawaan." Tiningnan ni Tong Yuquan ang kanyang anak na may sakit sa puso, at pagkatapos ay tinitigan ng masama si Yang Kai. Bagamat alam niyang walang kasalanan si Yang Kai, mukhang galit pa rin siya at nagngangalit ang mga ngipin, na parang gusto niyang balatan ng buhay si Yang Kai. Martial Peak, Kabanata 4190. Bakit pahihirapan ang mga bagay? Sa labas ng silid, tumingin si Shang Guanlong kay Yang Kai na may pagtataka sa kanyang magagandang mata. Mabait ba talaga ang batang ito? Ang mga epekto ng 7 Emotions at 6 Desire Wine ay nakakapangilabot. Kahit na ang isang Heaven Opening Realm Cultivator ay mahihirapang labanan ang kapangyarihan nito. Paano mapanatiling malinaw ng isang tao mula sa Emperor Realm ang kanyang isip? Ang alak na ito ay ginawa mula sa maraming mahalagang kayamanan at tumagal ng 100 taon ng pagsusumikap upang pinuhin. Ito ay orihinal na lihim na gamot ng isang masamang philanderer na tinatawag na Huawuying. Naginamit ni Huawuying ang alak na ito ng 7 Emotions and 6 Desires para sirain ang kalinisang pori ng hindi mabilang na kababaihan. Naglibot siya sa mga pangunahing rehiyon at gumawa ng mga krimen na nakakuha ng masamang reputasyon. 300 taon na ang nakalilipas, ang isa sa mga direktang disipulo ni Shang Guanlong ay sinira ni Huawuying, at ang kanyang Dao Heart ay natatakpan ng alikabok. Hindi masama ang kakayahan ng disipulong iyon, at mahal na mahal siya ni Shang Guanlong. Sinadya niya itong inalagaan at ginugol ng maraming enerhiya sa kanya. Nagkaroon siya ng pagkakataon na umabant sa ika-4 na yugto ng Heaven Opening Realm, ngunit dahil dito, nagkaroon siya ng Heart Demon at nasayang ang lahat ng kanyang nakaraang pagsisikap. Masasabing namatay ang alagad dahil kay Huawuying. Galit na galit si Shang Guanlong. Ilang dekada na siyang nagtatanong tungkol kay Huawuying, at ginamit pa niya ang iba pang mga babaeng disipulo sa lumilipad na bangka bilang pain para akitin si Huawuying. Nagbunga ang kanyang mga pagsisikap, at sa wakas ay nakulong niya ang magnanakaw sa isang universe world makalipas ang 40 taon. Ang huling kinalabasan ay hindi na kailangang sabihin. Bagamat tuso si Huawuying, hindi gaanong malakas ang kanyang lakas. Nasa 3rd grade Heaven Opening Realm lamang siya, at pinatay siya ni Shang Guanlong sa mismong lugar. Ang lihim na gamot na ito na pag-aari ni Huawuying ay nahulog sa mga kamay ni Shang Guanlong. Ang gayong masamang bagay ay walang silbi sa kanya. Gusto niya itong sirain, ngunit sa ilang kadahilanan, itinago niya ito. Bilang 5th grade Heaven Opening Realm, madali para sa kanya na gumawa ng isang bagay sa alak ng kanyang anak na babae. Kailangan lang niyang magbanggit ng ilang salita ng maaga, at masunuring dadalhin ni Shang Guanyu ang alak at mga pinggan sa silid ni Yang Kai.
Ginamit ni Hua Wuying ang 7 Emotions at 6 Desirous Wine para hindi tumigil ang isang Heaven-opening Realm Cultivator. Paano kayang labanan ng isang tao mula sa Emperor Realm tulad ni Yang Kai ang epekto ng gamot? Sumimangot si Shang Guanlong. Bahagyang naramdaman niya na si Yang Kai ay may malakas na paghahangad, o ang epekto ng alak sa mga lalaki ay mas maliit kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang lihim na gamot na ginawa ni Hua Wuying para ay target ang mga kababaihan. Hindi ang sitwasyong ito ang gusto niyang makita. Umaasa pa rin siyang mahuli sina Yang Kai at Shang Guanyu sa mismong lugar, para mapasailalim niya si Yang Kai. Pero ngayong nagkaroon ng depekto sa plano, medyo mahirap harapin. Mabilis na nag-isip, gumalaw ang mapupulang labi ni Shang Guanlong habang bamantong hininga at tumingin kay Yang Kai. Little brother Yang, ano ang ginagawa mo? Kahit na gusto mo talaga si Yuir, hindi ka maaaring maging masyadong mapagmataas, tama. Kung ito ay kumalat, paano magagawa ni Yuir na harapin ang iba sa hinaharap? Pinigilan ni Yang Kai ang pagnanasa sa kanyang puso at tumingin sa kanya habang bahagyang humihingal. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Madam Long, napakahusay mo, napakagaling mong magkalkula, at napakawalang awa. Kung hindi dahil sa hinala sa kanyang puso, kasabay ng galit na dagandong nitong Yuquan, talagang maniniwala siya kay Shang Guanlong. Sabi ni Shang Guanlong na may pagtatampo na mukha. Ano ang ibig sabihin ni Little Brother Yang? Hindi ko masyadong maintindihan. Sinabi nitong Yuquan sa mahinang boses. Little Brother Yang, hayaan mo na siyo. Taos-puso siyang nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak. Bagamat wala talagang ginawa si Yang Kai kay Shang Guanyu at pinatalsik lang siya, natural siyang nag-aalala na ang kanyang anak na babae ay nasa kanyang mga kamay. Habang sila ay nag-uusap, sina Luzu at Guo Ziyan ay kumikislap sa kaliwa at kanan ni Yang Kai, sa pag-aakala ng isang protection na poster kung sakaling magkaroon ng anumang aksidente. Lumingon si Yang Kai kay Tong Yuquan at sinabing, Guardian Tong, huwag kang mag-alala. Wala akong masamang intensyon kay Miss Yu. Hindi siya nasaktan, nahimati lang siya. Kung ganoon nga, pabayaan mo na siya ng mabilis. Hindi hahabulin ng flying flower boat ko ang usapin ngayon. Kinagat nitong Yuquan ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses, ang kanyang mga mata ay nagluluwa ng apoy. Hindi alintana kung ang usapin ay ituloy o hindi, tiyak na ang kanyang anak na babae ay nagdusa ng malaking pagkawala dahil kay Yang Kai. Mahirap para sa kanya na magkaroon ng anumang magandang damdamin kay Yang Kai. Wala kang desisyon tungkol sa mga usapin ng lumilipad na flower boat. Ngumuso si Shang Guanlong at ibinaba ang kanyang manggas. Lumakad siya ng ilang hakbang pasulong at agresibong sinabi, Little Brother Yang, kung kumalat ang usapin ngayon, hindi ito makakabuti para sa alinman sa atin. Ayaw mo namang gawing malaking bagay ito, di ba? Tumanggo si Yang Kai at sinabing. Ang mga salita ni Madam ay makatwiran. Ano ang iminumungkahi mo? Humalaklak si Shang Guanlong at sinabing. Napakasimple nito. Iniligtas mo ang buhay ni Yuir, kaya hindi masyadong malaki para kay Yu, or nagantihan ka ng kanyang katawan. Kung hindi nangyari ang bagay ngayon, ayos lang. Dahil ang usapin ngayon nangyari na, pagkatapos ay pakiusap. Pakasalan mo si Yuir. Sina Luzu at Guo Ziyan ay orihinal na nakatingin sa kanya ng may pagbabantay, palihim na pinapagana ang kanilang mga kapangyarihan kung sakaling magkaroon ng anumang aksidente. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi nila maiwasang ibuka ang kanilang mga bibig sa gulat. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Akala nila ay hindi maaayos ng mapayapa ang usapin ngayon. Paanong ang isang masamang bagay ay nagiging mabuting bagay? Hindi maiwasang maging kakaiba ang mga ekspresyon ni Luzu at Guo Ziyan. Hindi makapaniwala si Yang Kai at nag-alinlangan na sinabi. Ano ang sinabi ni Madam Long? Mali ba ang sinabi mo o mali ang narinig ko? Ngumiti si Shang Guanlong at sinabing. Hindi ako nagkamali, at hindi ka nagkamali ng narinig. Kung tutusin, ang usapin ngayon ay hindi masyadong marangal. Kung kumalat ang salita, makakaapekto ito sa iyong reputasyon. Natatakot akong ang Yuir ko ay hindi kayang harapin ang sinuman. Gayunpaman, kung mapapangasawa mo si Yuir at bibigyan mo siya ng katayuan, wala nang magiging problema. Tumingin sa kanya si Yang Kai, pagkatapos ay kay Tong Yuquan, na walang magawa at galit sa kanyang mukha. Bigla niyang naintindihan ang intensyon ni Shang Guanlong. Ngumiti siya at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, ang iyong anak na babae at ang iyong master ng Sky-bearing Pavilion, si Wei Wuzuang, ay may kasunduan sa kasal. Bahagyang sinabi ni Shang Guanlong. Ito ay isang verbal na kasunduan lamang. Hindi ito binibilang. Nakikita ko, naiintindihan ko. Malumanay na tumanggo si Yang Kai. Si Shang Guanyu ay dinukot ni Moning sa loob ng 2 taon. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya sa nakalipas na 2 taon.
Lalo na para kay Wei Wuzhuang, tiyak na nabuhay siya sa paghihirap araw-araw sa nakalipas na 2 taon. Ngayon, bagamat nailigtas si Shang Guanyu at hindi nanganganib ang kanyang buhay, sino ang makakasiguro na siya ay birhen pa? Kung si Wei Wuzhuang ay isang ordinaryong tao, ayos lang. Gayunpaman, siya ang young master ng Skybearing Pavilion. Sa ganoong prominenteng katayuan, paano niya papayag na pakasalan siya ng babaeng may depekto? Kahit na hindi niya iniisip, ang buong Skybearing Pavilion ay hindi sasang-ayon dito. Hindi nakakagulat na ang mga tao ng Skybearing Pavilion ay nagmadaling dumating at pumunta. Hindi masyadong naintindihan ni Yang Kai noong una. Ngayong naisip niya ito, sa wakas ay naisip na niya ito. Ang dahilan kung bakit nagmamadaling umalis ang Skybearing Pavilion ay hindi dahil iba ang daan pabalik. Ito ay malamang na magpahayag ng isang uri ng saloobin. Biglang naalala ni Yang Kai na nang dumating si Wei Wuzhuang upang pasalamatan siya, may bakas ng kawalan ng kakayahan na may halong puot sa kanyang mga mata. Nabigla siya. Malamang na ayaw iligtas ni Wei Wuzhuang si Shang Guanyu, o sa halip, ayaw niyang iligtas ang isang buhay na Shang Guanyu. Siguradong nakita rin ito ni Shang Guanlong. Alam niyang hindi niya maaasahan si Wei Wuzhuang para sa kaligayahan ng kanyang anak, kaya lumapit siya sa kanya. Pagkatapos ng lahat, inihayag niya ang pagkakaroon ng Voidland dati, at may mga gwardya tulad ni Lu Zu at Guo Ziyan sa kanyang tabi. Sa opinyon ni Shang Guanlong, ang pagpapakasal kay Shang Guanyu sa kanya ay hindi isang kahihiyan. Ang mga bagay ngayon ay dapat maging bahagi ng kanyang plano. Habang nagbabago ang kanyang pag-iisip, umalingaw ang boses ni Shang Guanlong sa kanyang mga tainga. Little brother Yang, ikaw ang nagligtas kay Yuer, kaya alam mo ang kanyang pinakamahusay. Noong nailigtas mo siya, siya ay nasa sarili niyang pag-iisa. Sa ibang salita, hindi naman siya ginamo sa nakalipas na 2 taon at virgin pa siya. Pero ngayong nangyari na ang ganito, nasira ang pagiging inosente niya. Kailangan mong tanggapin ang responsibilidad. At saka, kahit na ang aking anak na babae ay medyo bobo, ang kanyang pag-uugali ay napakabuti. At saka, ang kanyang kakayahan ay hindi masama. Sa hinaharap, hindi magiging problema para sa kanya na maabot ang 4th grade Heaven Opening Realm. Hindi siya dapat maging isang kahihiyan sa iyong pagkakakilanlan. Kung ang ating mga pamilya ay maaaring mag-asawa, maaari tayong tumulong sa isa't isa sa 3,000 mundo at makinabang sa isa't isa. Sinabi mo noon na ang Voidland ay naitatag pa lang, ngunit sa malawak na universo na ito, hindi ito madali para magtatag ng puwersa at tumaas. Ang Flying Flower Boat ay nakatayo sa teritoryo ng Flying Flower Boat sa loob ng libu-libong taon at sa wakas ay may ilang pundasyon. Matutulungan ka namin sa bagay na ito. Little brother Yang, ano sa palagay mo? Siya ay magiliw at mapang-akit. Ang kanyang mga salita ay malinaw, na para bang si Yang Kai ay magdurusa ng malaking kawalan kung hindi niya pakakasalan si Shang Guanyu. Tumanggo si Yang Kai at sinabing, may katuturan ang mga salita ni Madam Long. Bahagyang lumuwag ang nakakunot na mga kilay nitong Yuquan. Bagamat ayaw niyang umunlad sa ganito ang sitwasyon, noon pa man. Kung talagang pumayag si Yang Kai na pakasalan ang kanyang anak, ito ay isang solusyon. Hindi maasahan si Wei Wuzhuang. Kung ikukumpara kay Wei Wuzhuang, ang binatang ito sa kanyang harapan ay nakalulugod sa mata. Kung tungkol sa kanyang karakter, kailangan pa itong i-verify, ngunit hindi siya magiging mas masama kaysa kay Wei Wuzhuang. Lalong lumiwanag ang ngiti ni Shang Guanlong. Dahil pumayag ka, maaari tayong umupo at mag-usap ng detalyado. Umiling si Yang Kai. Natatakot akong hindi iyon gagana. Nawala ang ngiti ni Shang Guanlong sa kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Yang Kai. Sa palagay ko ay may katuturan ang sinabi mo, ngunit hindi ibig sabihin na gagawin ko iyon. Hindi ko ito itatago kay Madam, kahit na mag-isa lang ako ngayon, mayroon talaga akong 4, 5, 6, o 7 asawa sa bahay. Bago ako umalis noong nakaraan, sinabi sa akin ng pinakamalakas na asawa na kailangan kong panatilihing malinis ang aking sarili at huwag maglibot-libot sa pamimites ng mga bulaklak at damo. Kahit na mamites ako ng ilang bulaklak at damo, iyon ay hindi dapat hayaang malaman niya at hindi ko maiuuwi ang mga iyon. Kung hindi, puputulan niya ang mga bulaklak at damo sa 7, 8, o kahit 10 piraso. Kaya't magalang natanggihan ko ang kabaitan ni Madam. Bahagyang ipinikit ni Shang Guanlong ang kanyang mga mata. Okay lang. Ako mismo ang magpapaliwanag sa kanila. Naniniwala ako na kahit papaano ay bibigyan nila ako ng mukha. Hindi siya nagulat na si Yang Kai ay may napakaraming asawa at babae. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay hindi mukhang isang ordinaryong tao, kaya hindi kakaiba para sa kanya na magkaroon ng napakaraming asawa at asawa. Hanggat maaari siyang pakasalan ni Shang Guanyu, sa kanyang suporta, ang pakikitungo sa mga asawa at mga asawang iyon ay magiging isang piraso ng cake.
Umiling pa rin si Yang Kai. Gaano ko nakatagal kakilala ang anak mo? Paano natin pag-uusapan ang kasal kung wala kaming nararamdaman para sa isa't isa? Mabagal lang ma-develop ang damdamin. Basta magpakasal kayong dalawa, may oras kayo sa hinaharap. Madam Long, bakit mo ako pinapahirapan? Tanong ni Yang Kai sa mahinang boses. Bahagyang nagalit si Shang Guanlong. Paano ko ginagawang mahirap ang mga bagay para sa iyo kapag ipinapakasal ko ang aking anak na babae? Binata, huwag kang maging walang utang na loob. Huminga ng malalim si Yang Kai. Mukhang determinado kang gawin iyon. Sinabi ni Shang Guanlong, ito lang ang solusyon. Kung hindi, kapag nagising si Yuer, hindi ko ito maipaliwanag sa kanya. Martial Peak, Kabanata 4191. One Sword Stab. Alam ba ito ng anak mo? Tanong ni Yang Kai sa mahinang boses. Ang pag-aasawa ay isang bagay na mapagpasyahan ko. Ano ang kinalaman nito kung alam niya o hindi? Paano ang guardian Tong? Sa tingin mo rin ba? Napalingon si Yang Kai kay Tong Yuquan. Malungkot ang mukha ni Tong Yuquan at nanatiling tahimik. Sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, alam ni Yang Kai na wala siyang gaanong masasabi sa bagay na ito, kaya hindi niya ito pinansin at tumingin muli kay Shang Guanlong. Kung tatanggi ako, mag-uutos ba si Madam na sumugod sa labas ang mga taong nakatambay sa labas at tagteren ako hanggang mamatay? Sa maikling panahon, marami pang Heaven Opening Realm aura sa labas. Wala silang balak magtago, halatang inayos na iyon ni Shang Guanlong. Alam din niya na si Lu Zu ay 5th grade Heaven Opening Realm at hindi gaanong mas masama kaysa sa kanya. Gayunpaman, ito ang lumilipad na bangka pagkatapos ng lahat. Upang habulin si Mo Yu, ipinadala ni Ancestor Mo Yu ang lahat ng mga elite at eksperto. Sa lugar na ito, hindi makatakas si Yang Kai. Sabi ni Shang Guanlong, hindi na kailangan. Wala tayong malalim na awayan. Bakit kailangan nating lumaban hanggang kamatayan? Bigla niyang binago ang paksa at mahinang sinabi. Pero mahaba ang daan. Naniniwala ako na bago tayo makarating sa Voidland, dapat magkaroon ka ng maraming oras para isaalang-alang at bigyan ako ng kasiya siyang sagot. Kaya kung maghintay, hindi na kailangang maghintay, mapagpasyahang sinabi ni Yang Kai. Madam, nag-i-imagine ka at nagkakalkula. Wala kang pakialam sa damdamin ng iyong anak. Hindi ako makasang-ayon sa gayong walang awa na puso. Bagamat naaawa ako sa iyong anak, kahit papaano ay wala ka isang malaking pagkakamali. Hindi ako papayag dito. Hindi na gustong makipag-usap ni Yang Kai kay Shang Guanlong. Sabi niya, Madam, mangyaring gumawa ng daan. Gusto ko nang umalis. Kumunat ang noo ni Shang Guanlong at sinabing, ang pangit ba niyo? Hindi mo siya gusto. Kahit na hindi mo siya gusto, hindi ka mawawala kung pakasalan mo siya. Bakit kailangan mong tumanggi ng ganoon kadesidido? Dahan-daang umiling si Yang Kai. Si Junior Sister Yu ay isang first-class beauty. Sinong lalaki ang mag-iisip na pangit siya? Mutual love lang iyon. Wala itong kinalaman sa kagandahan, puso lang. Matalim na tinitigan siya ni Shang Guanlong, na parang gusto niyang tingnan ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Maya-maya'y bamantong hininga siya at sinabing, sige, bihira lang makakita ng lalaking katulad mo sa mundong ito. Nagkamali ako ng panghuhusga sa iyo at hindi dapat ako kumilos ng biglaan. Kalimutan na natin ang usapin ngayon. Dahil ayaw mo, hindi kita pipilitin. Hayaan mo si Yu, at hahayaan kitang umalis. Nang marinig ito, hindi napigilan nitong Yuquan ang buntong hininga. Sinabi ni Yang Kai, hindi maaaring maging walang muwang si Madam na isipin na bata pa ako at madaling mabuli, tama ba? Kung hahayaan kong umalis si Junior Sister Yu, paano ako magkakaroon ng pagkakataong umalis? Nagbago ang mukha nitong Yuquan habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, bata, anong ibig mong sabihin? Sinulyapan siya ni Yang Kai at sinabing, Guardian Tong, patawarin mo sana ako. Dapat alam mo ng higit kan inuman kung anong uri ng ugali mayroon itong ginang. Natatakot ako na kung talagang makikinig ako sa kanya at hahayaan si Junior Martial Sister Yu na umalis, hindi ko na makikita ang araw bukas. Hayaan mong magdusa sandali si Junior Martial Sister Yu. Ang lakas ng loob mo. Nagalit si Tong Yuquan. Biglang sumabog ang kanyang aura na parang mercury. Wala akong ibang pagpipilian. Kinurot ni Yang Kai ang leeg ni Shang Guanyu. Si Shang Guanyu, na nakoma, ay hindi napigil ang mapaungol. Dahil dito, nagbago ng husto ang mukha ni Tong Yuquan. Agad siyang natigilan at lumingon kay Shang Guanlong, puno ng galit ang mukha nito. Napakapangit din ng mukha ni Shang Guanlong. Nang sumugod sila nitong Yuquan at nalaman na nasa kamay ni Yang Kai ang kanyang anak, naramdaman niyang wala na sa kanyang kontrol ang sitwasyon. Sa kanyang imahinasyon, nang sumugod ang mag-asawa, dapat ay nakakita sila ng hindi matinong eksena. Kung iyon ang kaso, kung gayon kahit na ano ang kanyang hilingin, hindi ito magiging labis.
Gayunpaman, napanatili pa rin ni Yang Kai ang isang malinaw na pag-iisip at sinagot siya ng matatas. Nakatitig kay Yang Kai, unti-unting nagdilim ang mukha ni Shang Guanlong. Pakiramdam niya ay nakakaawa ito. Dati, ginagawa lang niya iyon sa kapritsyo. Pero ngayon, mukhang tama ang pinili niya. Ang binatang ito sa kanyang harapan ay maraming beses na mas mahusay kaysa kay Wei Wuzuang. Paano siya magiging ordinaryong tao kung kaya niyang pigilan ang pagnanasa sa puso niya sa ganoong sitwasyon? Ang kanyang mga nagawa sa hinaharap ay hindi magiging maliit. Kung susundin siya ng kanyang anak, hindi lang niya malalampasan ang dagok ng pagkakakidnap, ngunit magkakaroon din ng malaking tulong ang Flying Flower Boat. Mas mabuti pa kung magagamit niya ito para isama ang Voidland. Sa kasamaang palad, hindi niya ito magagamit para sa kanyang sarili. Sa halip, maaari pa siyang maging kaaway. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang mukha ni Shang Guanlong ay madilim na parang tubig. Bahagyang nadagdagan ni Yang Kai ang lakas sa kanyang kamay. Mas masama rin ang hitsura ni Shang Guanyu, na nakoma. Madam, mangyaring gumawa ng daan. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Biglang ngumiti si Shang Guanlong. Paanong hindi? Base sa aking obserbasyon sa mga araw na ito, hindi ka malupit na tao. Hindi ako naniniwala na gagawin mo talaga ang bagay na ito kay si Yuir. Tsaka kung papatayin mo talaga si Yu, makakalimutan yung tatlo ang pag-alis dito. Sa sandaling matapos magsalita si Shang Guanlong, nakita niyang biglang inabot ni Yang Kai at inagaw ang Aqua Cold Long Sword mula sa kamay ni Luzo. Sa ilalim ng kanyang nakakatakot na titig, ang espada ay direktang tumusok sa likod ni Shang Guanyu at palabas sa kanyang dibdib. Tumagos ang espada sa kanyang katawan. Sa isang swoosh, tumalsik ang dugo. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Shang Guanyu, sa isang iglap ay umagos ang dugo sa kanyang mukha. Ang mga balintataw nitong Yuquan ay agad na lumiit sa laki ng dulo ng karayom. Ang kanyang paningin ay napuno ng pula ng dugo, at ang buong mundo ay tila naging pula ng dugo. Madam, ang malamig na boses ni Yang Kai ay tumunog sa likod ni Shang Guanyu. May kasabihan na maaaring kilala ng isang tao ang mukha ng isang tao ngunit hindi ang kanyang puso. Ito ang unang beses na nakilala mo ako. Maglakas loob ka bang husgahan ang aking pagkatao? Hindi ka ba natatakot na mag-backfire sa'yo ang iyong katalinuhan? Hindi pinansin ang galit na mukha ni Shang Guanlong, lumingon si Yang Kai kay Tong Yuquan. Huwag kang mag-alala, ang espadang ito ay hindi nakamamatay. Iniwasan ko ang mahahalagang bahagi ni Junior Sister Yu. Gayunpaman, kung ang guardian Tong ay maglakas loob na gumawa ng hakbang upang iligtas ang iyong anak, hindi ko magagarantiya ang kaligtasan ni Junior Sister Yu. Ang kanyang mga salita ay parang pako na nagpapatatag ng kaluluwa na nagpako kay Tong Yuquan sa lupa. Madam, tumingin si Yang Kai kay Shang Guanlong. Sasabihin ko sa huling pagkakataon. Pakiusap, hayaan mo na kaming umalis. Pinagtibay ni Shang Guanlong ang kanyang mga pilak ng ngipin. Ang kanyang katawan ay walang tigil na nanginginig, at ang kanyang magagandang mata ay napuno ng mahirap na pakikibaka. Hindi niya inaasahan na si Yang Kai, na palaging mukhang matikas, ay talagang magiging walang awa at walang puso. Dahil lang sa isang salita ng hindi pagkakasundo, talagang inatake niya si Shang Guanyu. Hindi kaya lahat ng kabaitan niya noon ay isang disguise lang. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang kanyang disguise ay napakahusay. Hindi ka pa rin aalis. Gusto mo ba talagang patayin si Yuer? Sumabog ang boses nitong Yuquan sa kanyang mga tainga na parang banal na kulog mula sa siyam na langit. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita si Tong Yuquan na nakatitig sa kanya na may mapupulang mga mata, na parabang nakatingin siya sa isang kaaway na pumatay sa kanyang ama at nagnakaw ng kanyang asawa. Ang hindi pamilyar na titig na iyon ang nagpakilig sa kanyang puso. Wala siyang pag-aalinlangan na kung hindi siya magbibigay daan, ang unang taong aatake sa kanya ay hindi si Yang Kai at ang iba pa, ngunit ang taong nakasama niya sa loob ng daan-daang taon. Naduraj ang puso ni Shang Guanlong. Huminga siya ng malalim at nagkamot ng ngipin. Sige, pwede kitang iwan, pero hindi mo nasasaktan si Yuir. Huwag kang mag-alala, kung wala kang gagawin, hindi ko rin gagawin. Patuloy na tumanggong si Yang Kai. Pagkaalis mo, dapat mong hayaang bumalik si Yu. Imposible, umiling si Yang Kai. Pagbalik ko sa Voidland, hahayaan ko si Junior Sister Yu. Kung nag-aalala ka, pwede mo akong sundan. Tumaas baba ang dibdib ni Shang Guanlong. Matapos mag-isip ng seryoso ng ilang sandali, bahagyang tumango siya at humiwalay kay Tong Yuquan, gumawa ng landas. Tiningnan niyang kay sina Luzo at Guo Ziyan. Pinoprotektahan siya ng dalawa mula sa harap at likod habang hakbang-hakbang silang naglakad palabas. Marami talagang tambangan sa labas ng bahay. Gayunpaman, nang makita nilang hawak ni Yang Kai si Shang Guanyu at ang dibdib ni Shang Guanyu na tinusok ng mahabang espada, nagulat sila at nagalit.
hindi talaga nila alam ang nangyari. Nagpaplano si Shang Guanlong laban kay Yang Kai at sa kanyang anak, kaya natural na hindi niya ipapaliwanag ang bagay ng malinaw. Pinakilos niya lamang sila bilang pag-iingat. Kung naaayon ang lahat sa plano niya, natural na magiging happy ending. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na haantong ito sa ganito. Nakatingin sa kanya ang mga pares ng nagtatanong na mga mata, dahilan para mas lumalim ang mukha niya at mas napahiya. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Yang Kai at ang iba pa sa Lotus. Inilabas ni Luzo ang kanyang lumilipad na lihim na kayamanan. Nanguna si Yang Kai at nagmamadaling pumasok kasama si Shang Guanyu, si Guo Ziyan na sumusunod sa likuran. Maingat na tiningnan ni Luzo ang mga eksperto sa Heaven Opening Realm sa lumilipad na flower boat bago pumasok sa Secret Treasure. Pinaandar niya ang kanyang kapangyarihan at naging isang stream ng liwanag, lumilipad sa kailaliman ng Voidland. Ang malaking lotus ng lumilipad na bulaklak na bangka ay sumunod sa likuran ng hindi nagmamadali. Ang mga eksperto sa Heaven Opening Realm ay nakatayo sa mga talulot ng lotus at malamig na tumingin sa ibabaw. Sa windmill, tinawag ni Yang Kai si Luzo at itinuro ang walang malay na si Shang Guanyu. "Librerin mo," tumanggaw si Luzo. Pagkatapos lumabas ni Yang Kai, agad siyang naging abala. Ang sword strike ni Yang Kai ay tila mapagpasyahan, ngunit sa katunayan, ito ay nakontrol ng mahusay. Bagamat tumagos ito sa dibdib ni Shang Guanyu, hindi malubha ang pinsala. Kinaligan ni Luzo ang mga damit ni Shang Guanyu at maingat na binunot ang mahabang espada habang nag-espel para sugpuin ang sugat. Pagkatapos ay nilagyan niya ng gamot sa pagpapagaling ang sugat ni Shang Guanyu at uminom ng healing pill. Si Shang Guanyu ay mula rin sa Emperor Realm, kaya ang kanyang cultivation ay hindi masyadong mahina. Ang ganitong pinsala ay tatagal lamang ng ilang araw bago gumaling. Bumalik si Yang Kai para suriin. Matapos makumpirma na ayos lang siya, nakahinga rin siya ng maluwag. Sa pagtingin sa natutulog na si Shang Guanyu, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting guilty. Sa oras na iyon, wala talaga siyang ibang pagpipilian. Kung hindi niya ipahayag ang kanyang matatag na paninindigan sa lalong madaling panahon, tiyak na hindi kompromiso si Shang Guanlong ng ganoon kabilis. Kung talagang mag-away sila, hindi pa banggitin kung makakatakas siya, tiyak na masusugatan o mapatay pa nga sina Luzo at Guo Ziyan. Walang pagpipilian si Yang Kai kundi gawin ito. Sa sandaling ito, ang boses ni Luzo ay tumunog. "Master, lumilipad ang Tong Yuquan na iyon." Inilabas ni Yang Kai ang kanyang divine thought at talagang nalaman na si Tong Yuquan ay mabilis na lumalapit. Gayunpaman, nag-iisa siya. Ang malaking lotus ng lumilipad na bangkang bulaklak ay daan-daang milya pa rin ang layo. "Dapat ba natin siyang pigilan?" tanong ni Luzo. Nag-isip sandali si Yang Kai. "Hindi, hayaan mo siyang lumapit." Naunawaan ni Luzo at bumagal. Pagkaraan ng ilang sandali, ang boses ni Tong Yuquan ay tumunog. "Little brother Yang, gusto kong makita kung ano ang pinsala ni Yuir." Mangyaring gumawa ng pagbubukod. Akala niya ay wala siyang makukuhang sagot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may bumukas kaagad sa windmill. Hindi nagatubili si Tong Yuquan at umiwas sa windmill. Marshall Peak, Kabanata 4172. Mga hinala ng Flying Flower Boat. Matapos makapasok sa windmill, nakita kaagad ni Tong Yuquan si Yang Kai na nakatayo sa kanyang harapan. Nagtama ang kanilang mga mata, at may bakas ng galit at hangarin na pumatay sa mga mata ni Tong Yuquan. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Gusto kong makita ang pinsala ni Yuir." "Sige, Guardian Tong." Iminuwestro ni Yang Kai ang gilid. Ibinaba ni Tong Yuquan ang kanyang ulo at pumunta sa side room. Sa gilid ng silid, si Shang Guanyu ay tahimik na nakahiga, humihinga. May mga bahid pa ng dugo sa kanyang dibdib, at medyo namumutla ang kanyang mukha. Lumakad si Tong Yuquan ng may malungkot na mukha at umupo sa tabi ni Shang Guanyu. Inabot niya ang kamay niya sa wrist niya. Matapos suriin, nalaman niyang stable na ang paghinga ng kanyang anak. Malinaw, siya ay ginamo ng isang tao, at nagkaroon ng malakas na epektong panggamot na dumadaloy sa kanyang mga meridian at sa kanyang laman, na nagpapagaling sa sugat. Hiniling ko na kay Luzo na gamutin ang kanyang pinsala. Hindi ito dapat maging malaking problema. Kailangan lang niya ng ilang araw na pahinga para gumaling. Ang boses ni Yang Kai ay narinig sa kanyang likuran. Malamig na huminga si Tong Yuquan at hindi nagsalita. Si Shang Guanlong ay nabulag ng kasakiman, at sinasamantala lamang ni Yang Kai ang sitwasyon upang protektahan ang kanyang sarili. Ngunit anuman ang mangyari, ang pinsala ni Shang Guanyu ay sanhi ni Yang Kai. Kahit na ang taong ito ang tagapagligtas ng kanyang anak, mahirap para kay Tong Yuquan na magkaroon ng anumang magandang impresyon kay Yang Kai. Sa tansya ko bukas na madyay gising si Junior Sister Yu. Gayunpaman, hindi comfortable para sa akin na ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon sa kanya. Marahil,
hindi siya maniniwala sa akin kahit na ipaliwanag ko ito sa kanya. Kaya, upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan, hinihiling ko kay Guardian Tong na mag-iwan ng Jade Sleep upang itala ang sanhi at epekto ng bagay na ito. Ipapakita ko ito sa kanya pagkagising niya. Dapat niyang paniwalaan ang iyong mga salita. Sinabi nitong Yuquan, mananatili ako rito. Kapag nagising si Yo, ipapaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon. Umiling si Yang Kai at sinabing, hindi, ipinakita ko na ang aking lubos na sinseridad sa pamamagitan ng pagpapalam sa iyo na pumunta at makita si Junior Sister Yo. Hindi ko kayang hayaan kang manatili sa windmill na ito magpakailanman. Pagkatapos ng lahat, si Guardian Tong ay isang 4th grade heaven opening realm. Kapag bigla kang umatake, hindi ako makakalaban. Itinaas nitong Yuquan ang kanyang ulo at pinandilatan si Yang Kai. Kung may gusto akong gawin, kanina ko pa ginawa. Bakit ako magsasayang ng hininga sayo? Dahan-daang umiling si Yang Kai. Naniniwala din ako na walang lihim na motibo si Guardian Tong, pero mas mabuti nang maging ligtas kaysa magsisi. Bago ako sumakay sa bangka, hindi ko akalain na mangyayari ang bagay na ito ngayon. Dahil kayang suklian ni Madam Long ang kabaitan ng may puot, si Guardian Tong, bilang ang taong natutulog sa tabi niya, ay hindi dapat tumanggap ng kanyang mga turo. Siya, at ako ay ako. Huwag mo akong ipareho sa makamandag na babaeng iyon. Galit na galit si Tong Yuquan. Sinabi ni Yang Kai sa isang malalim na boses. Kung igiit ni Guardian Tong, maaari lamang nating ibuhos ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan dito. Sana ay maprotektahan ni Guardian Tong si Junior Marshal Sister Yu kapag lumaban tayo. Kung tutusin, siya ay inosente. Habang nagsasalita, si Lu Zu ay tahimik na lumitaw sa likod ni Yang Kai, ang kanyang magagandang mata ay malamig na nakatitig sa kanya. Ang mga sulok ng mga mata nitong Yuquan ay kumaibot, at ang kanyang galit na ekspresyon ay agad na nalungkot. Tumanggo siya at sinabing, sige, gagawin ko ang sinabi mo. Mag-iiwan ako ng mensahe para sabihin kay Yuir ang nangyari, pero kailangan mong mangako na hindi mo siya sasaktan. Guardian Tong, hanggat ang bangka mo ay hindi kumikilos ng walang ingat, ipinapangako ko na ang iyong anak na babae ay hindi mawawala kahit isang buhok. Mas maganda ka, kinagat nitong Yuquan ang kanyang mga ngipin. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Tong Yuquan, at gaya ng sinabi ni Yang Kai, nag-iwan siya ng Jade Slip na nagtala ng buong kwento. Maingat na sinuri ni Yang Kai ang Jade Slip at nalaman niyang walang mali dito. Walang pagmamalabas sa Jade Slip, ngunit hindi nito binanggit na ang isip ni Shang Guanyu ay ginulo ng 7 emotions at 6 desirous wine at gumawa ng isang bagay na nakakahiya. Naiintindihan ni Yang Kai kung bakit gustong itago nitong Yuquan ang ganitong bagay, kaya hindi siya nagsalita. Maingat na inililigpit ang Jade Slip, hihintayin niyang magising si Shang Guanyu at ibigay ito sa kanya. Matapos bumalik si Tong Yuquan sa bulaklak ng lotus, unti-unting bumagal ang napakalaking bulaklak ng lotus hanggang 3,000 milya ang layo mula sa windmill bago magpatuloy sa paghabol. Ito rin ang kahilingan ni Yang Kai. Ngayong nasa kamay na niya si Shang Guanyu, walang pagpipilian ang flower boat kundi sumunod. Makalipas ang isang araw, dahan-daang nagising ang walang malay na si Shang Guanyu. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, blanko ang maganda niyang mga mata. Ang kanyang kamalayan ay natigil pa rin sa oras na siya ay uminom kasama si Yang Kai, at hindi niya maalala kung ano ang nangyari mamaya. Akmang tatayo na siya, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Junior Sister Yu, huwag kang maiinip. Nasaktan ka, kaya mas mabuting huwag kang gumalaw. Ako. Nasaktan. Nagulat si Shang Guanyu, at pagkatapos na maingat na makita ang kanyang kalagayan, ang kanyang magandang mukha ay biglang namutla. Napagtanto niya na siya ay talagang nasugatan, at ang sugat ay napakalapit sa kanyang mga vital point. Halos masasabing naglakbay siya sa pintuan ng impyerno. Anong nangyayari? Brother Yang, niligtas mo ba ako? Nasaan ang mga magulang ko? Lumingon si Shang Guanyu at tumingin sa kanya. Hindi na nagsalita si Yang Kai at iniabot ang Jade Slip na iniwan nitong Yuquan. Natanggap ito ni Shang Guanyu at ibinuhos ang kanyang divine sense dito para mag-imbestiga. Ilang sandali pa ay namutla ang mukha niya. Natural na hindi siya estranghero sa aura nitong Yuquan, at naniwala din siya sa sinabi ng kanyang ama. Sinabi sa kanya ng Jade Slip na si Yang Kai ay may ilang salungatan sa flower boat, at pagkatapos ay kinuha niya siya bilang isang hostage upang makatakas mula sa Lotus Flower Artifact. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay iniwan din ni Yang Kai. Sinabi rin sa kanya nitong Yuquan na huwag kumilos ng padalos-dalos, at maraming masters mula sa flower boat ang hindi nalalayo. Kapag naabot nila ang Voidland, hahayaan siya ni Yang Kai. Matapos suriin ang impormasyon sa Jade Slip,
ang isipan ni Shang Guanyu ay nasa gulo. Para sa kanya, ito ay isang araw lamang ng pagtulog, ngunit ang mundo sa labas ay nagbago. Ang kanyang tagapagligtas ay tumalikod sa kanyang mga magulang, sinaksak siya ng isang espada, at kinuha ang kanyang hostage upang makatakas. Ang kanyang katawan ay nanginginig na hindi mapigilan, at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sinabi ni Yang Kai, "Junior Sister Yu, hindi mo kailangang magpanik. Manahimik ka lang dito at wala akong gagawin sa iyo." Kinagat ni Shang Guanyu ang kanyang mga labi at tumanggo. Hindi malubha ang kanyang mga pinsala, at personal siyang ginagamot ni Lu Zu noon, kaya gumaling siya sa loob lamang ng 5 araw. Pagkatapos ng 5 araw na pagpapagaling, hindi lamang gumaling ang kanyang mga sugat, ngunit naging mas kalmado rin ang kanyang kalooban. Sa nakalipas na ilang araw, palagi niyang iniisip ang ilang bagay, tulad ng nangyari pagkatapos niyang malasing, kung ano ang naging sanhi ng pagkaaway ni Yang Kai sa flower boat, at kung bakit niya sinaksak siya ng kanyang espada. Malabo niyang naramdaman na maaaring hindi kasing simple nang iniisip niya ang mga bagay, kaya matapang niyang tinanong si Yang Kai ng ilang beses, ngunit hindi sumagot si Yang Kai. Makalipas ang kalahating buwan, pagkatapos dumaan sa isang territory gate, narinig ang boses ni Lu Zu. "Master, narating na natin ang Voidland." Dahan-daang bumukas ang nakapikit na mga mata ni Yang Kai at bahagya siyang tumanggo. "Nakuha ko." Pagkaraan ng ilang sandali, ang Lotus Secret Treasure ng Flower Boat ay dumaan din sa territory gate at tumuntong sa Voidland. Sa Lotus, malungkot na tumitig si Shang Guanlong sa windmill na 3,000 milya sa unahan at lihim na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Biglang may pumasok at nagulat. "Boatman, ang mga taong iyon sa Voidland ay hindi patungo sa alinman sa mga area entrance. Sa halip, sila ay patungo sa isang tiyak na direksyon sa lugar na ito. Hindi sila pupunta sa territory gate." Tinaas ni Shang Guanlong ang kanyang kilay at nagbago ang kanyang ekspresyon. "Tingnan kung aling malaking teritoryo ito. Kung hindi sila patungo sa territory gate, ibig sabihin ay malapit na silang makarating." Sa madaling salita, ang walang bisa ay dapat na nasa malaking teritoryong ito. Agad na kinuha ng taong iyon ang map of the universe at tiningnan. May-ari ng bangka, ito ang Kikiao Territory. Kikiao Territory. Nag-isip sandali si Shang Guanlong at sinabi, "Kung tama ang pagkakaalala ko, dapat mayroong Kikiao Land dito." Si Tong Yuquan, na kanina patahimik, ay nagsabi, "Tama, ang Kikiao Land ay nasa teritoryong ito. Ang may-ari ng Kikiao Land ay ang Kikiao Heaven Monarch, isang 5th grade heaven opening realm din. Gayunpaman, ang Kikiao Land ay palaging may masama reputasyon at hinahamak ng iba. Si Kikiao Heaven Monarch ay isa ring mapaghiganting tao." Kumunat ang noo ni Shang Guanlong at sinabing, "Narinig ko na ang tungkol sa Kikiao Heaven Monarch. Hindi siya madaling pakitunguhan. Dahil teritoryo ng Kikiao Land ang teritoryong ito, bakit ang lalaking iyon ay maglalakas loob na lumikha ng Voidland dito? Hindi ba siya natatakot na kakainin ba siya ng buhay? Karaniwan, magkakaroon lamang ng isang pangalawang klase na puwersa sa bawat malaking teritoryo. Kung tutusin, paano nila pinahihintulutan ang iba na matulog sa tabi nila? Kung mayroon talagang dalawang second class na puwersa sa parehong malaking teritoryo, tiyak na hindi sila magkatugma." May-ari ng bangka. Ang nagsalita kanina ay muling nagsalita at nauutol. Parang patungo sa Kikiao Land ang ruta nila. Lumingon si Shang Guanlong at tumingin. "Nakita mo ba ito ng malinaw?" Mabilis na sinabi ng taong iyon. May-ari ng bangka, pakitingnan. Habang nagsasalita, magalang niyang iniabot ang mapa ng universe. Hinala ito ni Shang Guanlong at sinuri ito ng mabuti. Nalaman niya na talagang tulad ng sinabi niya, si Yang Kai at ang iba pa ay talagang patungo sa Kikiao Land. Bakit sila pupunta sa Kikiao Land? Naguguluhan si Shang Guanlong. Nag-alinlangan si Tong Yuquan at sinabing, "Baka may kinalaman sila sa Kikiao Land." Dahan-daang umiling si Shang Guanlong. Hindi rin niya moari. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang mga bagay ay medyo mahirap. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng Kikiao Land ay hindi masama, hindi mas masahol pa kaysa sa Flying Flower Boat. Kung talagang may malapit na relasyon si Yang Kai at ang iba sa Kikiao Land, kung gayon ang bagay na ito ay magiging mahirap. Bukod dito, si Shang Guanlong ay may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Habang lumilipas ang panahon, mas lumalakas ang pakiramdam na ito ng pagkabalisa. Makalipas ang 3 araw, biglang lumitaw sa harap nila ang isang spiritual state. Kung ikukumpara sa mapa ng universe, ito ay Kikiao Land. Sa pagtingin mula sa malayo, makikita ng isang tao na ang spiritual state ay bahagyang naglalabas ng napakaraming ilaw. Ang walang katapusang kapangyarihan ng mga bituin sa malawak na universo ay dinala sa spiritual state sa pamamagitan ng isang hindi maipaliwanag na puwersa, na naging dahilan upang magmukhang marilag at kahanga-hanga ang spiritual state.
Ang ganitong eksena ay higit na makapangyarihan kaysa sa pangunahing altar ng Flying Flower Boat. May kaina-hinalang sinabi ni Shang Guanlong. Ang Kikiaolan talaga ay may ganoong pundasyon. Ang grupo ng Heaven Opening Realm Cultivators sa lumilipad na flower boat ay natulala din at mukhang naiinggit. Ito rin ang unang beses nilang pumunta sa Kikiaolan. Gayunpaman, ang Kikiaolan ay hindi lamang ang pangalawang gradong puwersa. Marami na silang nakitang mga pangunahing altar ng pangalawang gradong puwersa, ngunit wala ni isa sa kanila ang may kukumpara sa nasa harapan nila. Bagamat hindi sila nag-imbestiga ng malalim, naramdaman ng lahat na ang Kikiaolan ay nababalot ng napakatalino na hanay. Kung hindi nito maipapakita ang gayong kahanga-hangang eksena. Ang pundasyon ng isang lugar ay nauugnay sa kinabukasan ng isang lugar. Kung ikukumpara sa Kikiaolan, ang lumilipad na flower boat ay halatang hindi kasing ganda. Hindi maiwasan ng lahat na makaramdam ng sama ng loob.